Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, patay sa bagyong si Quinta umabot na sa 12. Lalawigan ho ng Capiz, posible isa ilalim din sa state of calamity. Sugatan sa paputok na sa mahigit 100 na ilang araw pa bago ang pagsalubong sa bagong taon. Simbahang Katolika nanawagan ng Red Ribbon Movement kontra RH Bill. COMELEC pinagtanggol ng isang election lawyer kaugnay sa paggamit ng PCOS machine. Walang pagkakamali yung PCOS machine. Yung sinasabi lang posibilidad na dadayaan, man-made. Sa negosyo, alyansa program ng SSS inilunsad sa Bangged Abra. Tayong dagat, anak ni dating Pakistani Prime Minister Bhutto, nagsalita na sa harap ng mga taga-suporta. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga na ng Biyernes ngayon, Desyembre 28, 2012. Ito ang RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo live sa DXPR 603 RMN Pagadian, DXKR 639 RMN Coronadal, DSZRZ 900 RMN Zamboanga, o DXRZ at sa DYHP 612 RMN Cebu. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. Nakalabas daw ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Quinta na tuluyan pang humina at naging low pressure area na lamang. Ayon po sa Pag-asa, ang tanging nakaka-apekto na lamang ngayon sa Northern Luzon, yung namamayaning Northeast Monsoon o Amihan. Maging maulap naman ang kalangitan sa Metro Manila, mga rehiyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Cordillera at Kabikulan na may masamang mahina o may kasamang mahina hanggang katamtaman na pag-ulan. Unti-unti nang gaganda ang lagay po ng panahon sa mga lalawigan sa Visayas kung saan makailang ulit ding naglandfall si Quinta. Bagamat asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan sa Iloilo at Leyte, ngunit sa Samar malaki ang posibilidad ng pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Maaliwalas naman ang lagay ng panahon yan ho sa Mindanao. 12 katao na ang iniwang patay ho ng Quinta sa pananalasan nito sa atin. Sa inilabas na datos ng NDRRMC, nagtala ho ng 3 patay sa Eastern Samar, 5 sa Iloilo, 2 sa Capiz at 1 naman ang namatay sa Aklan at Catanduanes. Pinakahuling nadagdag sa numero ng mga casualty ay yung matanda sa bayan ho ng Haniway na tilangay ng malakas na agos ng tubig mula sa bundok at ang 4 na taong gulang na batang babae na natabunan naman ng lupa ng gumuho ang bahagi ng kinatitirikan nilang tahanan sa Lambunao, Iloilo. 3 pa rin ang nawawala sa Iloilo, Leyte at Batangas kung saan 2 sa mga ito ang kinilalang sina Mario Ostria, 55 anyos ng Batangas
at Julio Noya Silvano, 36 anyos ng Leyte. 2,431 na mga pamilya mula Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas ang apektado ng Quinta. Sa state of calamity naman ang buong lalawigan po ng Iloilo dahil sa malawakang pagbaha dala pa rin ng bagyong Quinta. Ayon kay Governor Arthur Defensor Sr., layon nito na mapabilis na makaresponde ang gobyerno ng probinsya sa mga biktima ng bagyo. Layunin din ito na magamit yung calamity fund sa lahat ng kailangan sa rescue operation at tulong para po sa mga biktima ng bagyo. Sa ngayon, nakadeploy na ang 8 dump truck na may dalang relief goods patungo sa bayan ng Barotac Nuevo, Dumangas, Pototan, Kalinog, Lambunaw, San Miguel, Haniway at iba pang bayan na labis po naapektuhan ng pagbaha. Nangako rin ang gobernador na dadagdagan pa ang tulong kung kakailanganin at kukulangin ang mga ito para sa mga biktima ng kalamidad. RMN Nationwide Report. Umiikot kada umaga ho. Ito ang RMN News Nationwide. Dako tayo ng Rojas. Lalawigan ho ng Capiz. Posibleng isailalim sa state of calamity. Kasama natin sa Balita Live, Michelle Oropio ng RMN Rojas. RMN Report. Babalikan natin si kasamang Michelle Oropio. Samantala, dito po ay mahigit sa 1,000 bahay naman ang sinira ng bagyong Quinta sa Iloilo. Si kasamang Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. Mahigit sa 1,000 kabahayan ang naitalang totally damaged sa pagagupit ni Bagyo Quinta sa lalawigan ng Iloilo at mahigit 2,000 naman ang bahagyang nasira. 27 bahay ang nasira sa bayan ng Haniway, 1 sa Alimudjan, 10 sa Mina, 7 sa Concepcion, 18 sa Pasig City at 1,200 sa Kalinog, Iloilo. Napag-alaman na mayroong mga kabahayan na nilipad na malakas na hangin habang ang iba naman ay naanod sa tubig baha. Samantala, 5 naman ang naitalang patay sa paggagupit ni Quinta sa lalawigan ng Iloilo. Ayon kay PDRRMC Executive Director Jerry Bionat, kinilalang mga ito na sina Warlito Lotero, Jonairi Diretso, Mark Angelo Bayutas, Samson Baredo at Erlinda Almirante habang missing pa rin hanggang ngayon, sina Usok Sabdani at isa pang residente ng Kabilawan, Barotac Nuevo. Dagdag pa nito na meron pa silang unconfirmed report na natanggap na meron pang missing sa bayan ng Kalinog. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ang bagong number 1 sa Metro Iloilo. Charm Gabileo, Tatak, RMN. Radyo mo Nation. balikan natin ang Rojas, yung lalawigan ho ng Capiz. Posibleng i-under state of calamity. Nagbabalik si Michelle Oropio ng RMN Rojas Live. RMN Report. Mula nang magdeklara ng state of calamity ng pamunuang lokal ng Capiz kasunod ng pananalanta ng bagyong Quinta. Ayon kay Governor Vic Tangco, marami ang sinalanta ng pagbaha na umabot na ng mahigit sa 35,000 katao at sumira sa ekta-etariyang palayan. Ang pondong makukuha sa State of Calamity Fund ang gagamitin sa relief assistance at ang post-disaster fund naman ay para sa konstruksyon ng nasirang mga infrastruktura at tulong sa mga magsasakang makapagsimula ulit. Kahapon ay nagsagawa ng aerial inspection ng gobernador kasama ang Philippine Army. Ayon dito, lubos apektado ng pagbaha ang bayan ng Cuartero, Dao, Tapas at Sigma na umaabot na sa bayan ng Panay, Pontevedra at Panitan. Sa tanan ng PDRRMC na sa 118 barangay na ang binaha sa Capiz. Sa record ng PDRRMC as of 7 p.m. sa 1st District ay may 4 na kabaranggayan ang nabaha sa bayan ng Panay, 9 sa Pontevedra, 9 sa Panitaan at 7 sa Maayon. Habang sa 2nd District naman na salanta ng bagyo, ang 26 na barangay sa Mambusaw, 17 sa Sigma at 15 sa barangay sa Dao. Umabot naman sa 1,766 pamilya ang nasa evacuation centers. Samantala, isang relief operation naman ang isasagawa ngayong araw ng DYVR RMN Rojas sa mga biktima ng bagyo. Kasama mo sa DYVR Rojas, Michelle Oropio, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Pang balita, umabot na sa 107 ang bilang naman nasugatan dahil sa paputok. Mula pa Disyembre 21 hanggang Disyembre 26, isa naman ang naitalang sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala. Ayon kay ASEC Eric Tayag ng Department of Health, ang naturang bilang ay mas mababa kaysa kaparehong panahon noong 2011 na nasa 147. Gayunpaman, di po anya sila maaaring maging kampante dahil may nalalabi pa mga araw bago magbagong taon na panahon kung saan pinakamarami ang nasusugatan dahil sa paputok. Kaugnay ng paputok, ang biktima ho ng paputok sa lungsod ng Zamboanga umabot na sa 8. Sama natin sa balita, Santos Cortez ng RMN Zamboanga Live. RMN Report.
4 na araw bago magbagong taon pero umabot na sa 8 ang naging biktima ng paputok dito sa lungsod ng Zamboanga. Ayon kay Zamboanga City Medical Center Administrator Dr. Romeo Ong, karamihan sa mga naging biktima ay pawang mga bata. Piccolo, ito ang karamihang samin ng pagkasugat ng mga bata kung kaya mariingin na bisuhan ni Dr. Ong ang mga magulang na siguraduhin huwag hayaang bumili ng ganitong uri ng paputok ang kanilang mga anak. Naka-full white alert status sa ngayon ng Zamboanga City Medical Center para sa napapalapit na bagong taon kung saan lahat ng kanilang mga tauhan ay naka-on call lamang. Nakahanda naman ngayon ang nasabing ospital sakaling dadami pa ang naging biktima ng paputok. Samantala, masaya naman si Dr. Ong dahil kahit may 8 naging biktima nito, pero mababa pa rin ito kung ikukumpara sa mga nagdaang mga taon. Umaasa naman si Dr. Ong na sana hindi na madagdagan pa ang bilang ng mga biktima ng mga paputok dito sa lungsod ng Zamboanga. Kasama mo sa DXRC RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, nanawagan ngayon ng Simbahang Katolika sa publiko na lagyan ng pulang ribbon sa kanilang mga tahanan, sasakyan, mga bag at gates at paaralan bilang pagprotesta sa kontrobersyal na RH Bill. Ang kay Archbishop Ramon Arguelles, kasabay ngayon ang pista ng Holy Innocents, ay ilulunsad naman ang 1 million red ribbons for life and family movement. Gate ni Arguelles, kailangan ipakita ng mga kontra sa nasabing panukalang batas na hindi sila payag sa maging batas ito. Magsasagawa naman ng Holy Rosary ang mga kontra RH sa Diocesan Shrine of Our Lady of Guadalupe sa Pagsanhan, Laguna mamayang hapon. Isa sa dalaluad magsasalita sa rally ay si Father Melvin Castro, Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Family and Life. Nakahanap ng kakampi mga kasamang COMELEC sa pamamagitan po ng election lawyer Attorney Romy Macalintal matapos siyang bumuelta sa mga nagsasabing maaaring magkaroon ng dayaan o kaya irregularidad at posibleng manipulasyon ang resulta ng 2013 elections. Depektibo at pirated di umano mga software ng mga PICOS machines na gagamitin sa 2013 elections. Sa interview ng RMN kay Macalintal, hinamon ito mga humaharang sa paggamit ng PICOS machines na maglabas ng konkreto ebidensya na maaring mahak ang resulta ng halalan. Dagdag pa na abogado, bagamat nagkakaroon po ng kaunting sabit ang mga PICOS machines o nagkaroon ng pagsabit ang mga PICOS machines noong nakalipas na halalan, hindi daw ito naging daan para mabago ang resulta ng eleksyon. Siguro dapat bago sila magsalita niyan, dapat meron tayong konkretong ebidensya na magpapatunay na yun ay mangyayari. Sinasabi lang, maaari daw mahak. Nahak ba yung 2010 elections? Nagkaroon nga ng mga glitches. Alam mo, pag sinabing glitches, yun ay minor obstacle. Pero sinasabi ko, yung mga sabit na yun ay hindi naging daan para mabago ang resulta ng halalan. Ang aking sinasabi sa ating mga kasamang mga sinasabi, mga experts na yan, mga IT, dapat bago kayo magsalita ng ganyan, patunayan muna ninyo na noong 2010, hindi tama ang bilang. Bumuelta rin si Macalintal sa Batikos na nag-aabogado siya sa kumpanyang Smartmatic, ang service provider ng mga PICOS machine na kinontrata ng Commission on Elections. Ang gitpan Macalintal, sakaling magkaroon ng dayaan, ito ay hindi sa PICOS machines, kundi sa itong man-made. Walang pagkakamali yung PICOS machine. Yung sinasabi lang posibilidad na dadayaan, man-made. Halimbawa, sa isang lugar, naririyan yung armadong mga kalalakihan, pinaalis lahat ang mga tao doon, kinuha yung balota at pinirapan yung balota, hindi problema ng PICOS yun. Man-made irregularity yun. Si Atty. Macalintal sa interview ng RMN. Post-arrival seminar, hiniling ng mga OFW sa gobyerno. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Grupo ng OFWs ang humingi ng pamasko kay Pangulong Noynoy Aquino. Ito ang institusyon sa Change.org na pinaiikot ngayon ni Jesus Santelices, isang Filipino engineer sa Doha, Qatar. Partikular na hinihirit ng grupo ang Pasko Post-Arrival Seminars and Knowledge Orientation ay kay Santelices na sila na maglaan ng gobyerno ng 20% mula sa remittances ng OFWs para maturuan ng pagnenegosyo at karagdagang skills ang mga nakabakasyon na OFWs. Partikular anyang nangailangan nito ang OFWs na hindi kalakihan ang sweldo sa abroad. Kasama mo sa DFA, Sadra, Tatak, RMN. Radyo mo Mission 2013. Boboto ako.
Mga kasama para sa Mission 2013, kasama natin sa balita si Daisy Mangod ng RMN Bato. RMN Report. Walang halong politika ang pagre-rekomenda ni Maguindanao Governor Esmael Toto Manguda Dato kina former Maguindanao 1st District with Cotabato City Congressman Attorney Diggs de Langalen, Maguindanao 2nd District Congressman Simeon Dato Manong at Attorney Suharto Ambulodto na mapabilang sa bubuuing Transmission Commission sa panig ng gobyerno na siyang magbabalangkas ng basic law sa itatatag na Bangsamoro kapalit ng kasalukuyang Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon kay Governor Manguda Dato, walang bahid ng politika ang kanyang pagrekomenda sa tatlong Bangsamoro political leaders. Binigyang diin ni Governor Manguda Dato na nakasalalay dito ang maganda at maunlad na kinabukasan ng mga mamayan ng mabubuang Bangsamoro kaya hindi nararapat na haluan ng politika. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo, Mission 2013. Boboto ako. RMN News, Negosyo. Inilunsad ang Alcan SSS o Alcansya program sa Bangged Abra para sa pinakabagong programa hatid po ng, syempre pa, Social Security System. Ito ho'y para sa mga self-employed. Ang mga trabahador mula sa mga informal sector tulad doon ng mga tricycle drivers, tindero at tindera ay iba pa ay mabibigyan ng pagkakataon makapag-ipon ng pensyon. Sa Alcansya program, 10 piso ang iipunin ng bawat miyembro. Bawat araw po yan para makapag-ipon ng 312 pesos na sasakto para sa premium payments nito. Una nang nilusad sa Metro Manila, partikular sa Las Piñas at Marikina, ang nasabing programa ng SSS. Nasa may kumulang na 1,000 miyembro na nagparehistro para sa nasabing benepisyo sa Bangged Abra. RMN News Abroad. Sa Pakistan, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon sa harap ng daang-daang taga-suporta ang anak ng napaslang na si dating Pakistani Prime Minister Benazir Bhutto. Nagbigay ng talumpati si Bilawal Bhutto Zardari kasabay ng paggunita sa ikalimang taong pagkamatay ng kanyang ina. Kasamang dumalo sa pagtitipo ng ilang matataas na opisyal ng Pakistan kasamang amang si President Asif Ali Zardari. Matatanda ang pinapaaresto ng korte sa Pakistan si dating Pakistani President Pervez Musharraf kaugnay sa pagpapasla o pagpaslang kay Bhutto noong Desyembre noong 2007. Si Bhutto ay napatay sa gun at suicide attack habang nagkakampanya. Mga kasama live mula po dito sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ngayong umaga ang RMN News Nationwide. Biyernes na tayo, Desyembre 28, 2012. Sa mga taga-Jensan, susunod na dyan, sila kasamang Ina Daven at Brian Oñate sa RMN News Diretso. Balitang General Santos sa DXMD 927. Panoorin ho ang aming naging pagbabalita ngayong alas 7 ng umaga. Ay, punta lamang sa YouTube, itype ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 pinakamaraming himpilan, ang RMN Radyo Mo Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. El Hora, tatak alas 7:18 ng umaga. Tatak RMN.